Biglang tumalon ang matanda mula sa kanyang pagkakahiga, puno ng sigla, at ipinahayag na siya ay muling nabuhay. Nagsaya si Sil, lubos na natuwa sa nangyari. Kawawang bata, hindi niya naintindihan ang nangyari sa kanya. Simula noong araw na iyon, nagsimula silang maglaro ng iba't ibang laro, ngunit sa bawat araw, hindi rin nawawala ang kanilang pagsasanay. Lumipas ang mga panahon, at ngayon ay taglagas na. Patuloy na nagningning ang talento ni Sil, tila wala pang batang katulad niya sa buong kasaysayan ng meme. Para siyang isang hinirang, itinakda upang maging dakila. Ang tanging paraan para ipaliwanag ang kanyang kakayahan ay ang tawagin siyang isang nilalang na ipinanganak upang maging pambihira. Dahil sa kanyang walang kamatayang katawan, walang hadlang sa daloy ng kanyang chi. Isa siyang higit pa sa tao, isang nilalang na maagang nakamit ang unrestricted domain, isang bagay na pinapangarap lamang ng karamihan sa mga dalubhasang mandirigma. Mula nang simulan niya ang kanyang pagsasanay, natutunan niya ang sining ng pakikidigma na kasing dali ng isang itik na natututong lumangoy. Ang bilis ng kanyang pagkatuto ay hindi kapani-paniwala. Isang araw, isang malaking bato ang bahagyang yumanig matapos niyang patamaan ito ng isang suntok. Pinalakpakan siya ni Jeshan sa kanyang lakas dahil sa kakayahan niyang paggalawin ang ganoon kalaking bato sa isang hampas lamang. "Tara, kumain na tayo," sabi ng matanda. "Gusto ko ng karne," sagot ni Sil, puno ng sigla. Habang naglalakad sila pauwi, isang kakaibang tunog ang narinig ng matanda. Napalingon siya at nakita niyang ang batong tinamaan ni Sil ay biglang nagkabitak, hanggang sa tuluyan itong bumagsak mula sa burol. Talaga bang nagawa niya iyon sa edad niyang ito? Bumagsak ang bato sa direksyon ng isang tao. May sumigaw, tanda ng paparating na peligro. Naisip ng matanda na huli na upang pigilan ang trahedya. Ngunit bago pa tamaan ng bato ang sinuman, isang bagay ang dumaan sa harap nito sa hindi kapani-paniwalang bilis. Tumigil ang bato sa ere, parang may humawak dito mula sa malayo, bago ito bumalik sa tuktok ng burol. Napalingon ang matanda kay Sil, at nanlaki ang kanyang mga mata. Telekinesis. Mayroon bang kahit anong bagay na hindi kayang gawin ng batang ito? Kailan pa siya natutong manipulahin ang mga bagay mula sa malayo? Samantala, masaya namang binati ni Sil si Hyun, ang taong muntik ng tamaan ng bato. Sa wakas, napagtanto ng matanda na ang batang babae mismo ang nagligtas kay Hyun. Lumapit si Hyun, nagtataka sa nangyaring gulo. "Ano ba ang nangyari? Muntik na akong maging tinadtad na karne." Reklamo niya, habang bitbit ang mga supply papasok ng bahay. Tinanong niya ang matanda kung kumusta na ang kanyang sugat. Sagot naman nito, "Medyo hamupo na ang sakit, pero kung hindi ako sasailalim sa muling pagbubuo ng katawan, hindi na ito lubos na gagaling." Nagpalit ng paksa ang matanda. "Kumusta ang investigasyon?" Ipinakita ni Hyun ang kanyang talaan, isang notebook na naglalaman ng lahat ng puwersa sa loob ng 50 kilometrong sakop. Mayroon din itong tala tungkol sa mga batang ginagamit bilang mga espesyaliya. Napahanga ang matanda sa detalye at kaayusan ng talaan. Ngunit sa parehong oras, nadismaya siya sa dami ng masasamang tao na nasa listahan. Ipinaliwanag ni Hyun na inayos niya ang mga target ayon sa kanilang antas ng kapangyarihan. Iminungkahi niyang unahin nilang atakihin ang mga nasa unang pahina. Ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda. Sa halip, binuklat niya ang pinakahuling bahagi ng talaan. Napatingin si Hyun, kinakabahan. Gusto ba talaga niyang harapin ang pinakamalalakas na kalaban? Isa sa mga huling tala ay tungkol sa Celestial Dragon Merchant Association, isang grupo ng mga walang awang negosyante na nagsasamantala sa mga karaniwang mamamayan sa pamamagitan ng loan sharking at human trafficking. Tinanong ng matanda, paano nila nagagawang gawin ito sa kapwa nila tao? Ipinaliwanag ni Hyun, bukod sa pagbayad ng suhol sa mga awtoridad, may suporta rin sila mula sa Orthodox sect. Binibigyan sila ng ganap na awtoridad sa rehiyon. Palagay niya ay mas mainam na pumili ng ibang target, ngunit nagpa siya ang matanda na sila mismo ang magnanakawan ng mga hinayupak na iyon. Hindi siya mukhang natuwa sa ideya, o baka naman bigla siyang inabot ng matinding pagtitibi. Lumipat ang eksena sa Shannon County, kung saan mabigat ang atmosfera. Isang langaw ang pilit na pumapasok sa isang gusali, at may isang taong pumalo gamit ang walis upang itaboy ito. Sinabi ng may hawak ng walis sa kanyang ama na tumigil na, dahil kahit ang tindahan sa tapat nila ay nagsara na rin.
Ngunit iginiit ng matanda na hindi siya susuko at hindi niya ibibigay ang dulo sa kanila. Ipinaliwanag ng binata na kung gagawin nila iyon, lalo lang lalaki ang kanilang utang. Mahirap ang buhay para sa kanila, dahil ang parehong mga taong naniningil sa kanila ay siya ring pumipigil sa mga customer na bumisita sa kanilang negosyo. Kinuha ng matanda ang walis mula sa kamay ng kanyang anak at handa na siyang lumabas upang harapin ang mga salot. Ngunit pinigilan siya ng binata, sinasabing kung susubukan niyang lumaban, pareho lang silang mamamatay. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng establishmento, dahilan upang matigil ang pagtatalo ng mag-ama. Pumasok si Jeshan kasama si Sil, kapwa nakasuot ng pagbabalat kayo. May sibat si Jeshan na nakasabit sa kanyang likuran, at nagtanong siya kung bukas ang tindahan. Habang nakaupo sa isang mesa, tinanong siya ng may-ari ng tindahan kung paano siya nakarating doon. Sumagot ang matanda na naglakad lamang siya, at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan kung walang hamarang sa kanila sa labas. Sagot ni Jeshan, may mga bantay nga roon, pero pagod na sila kaya pinatulog niya muna sila pansamantala. Kinakabahan ang may-ari ng tindahan, ngunit nagtanong si Janine kung tumatanggap ba sila ng order. Sumagot ang matanda ng oo at tinanong kung ano ang gusto niyang kainin. Sumigaw si Sil na gusto niya ng karne, samantalang umorder naman si Janine ng lugaw na may manok. Agad na inihanda ng may-ari ang pagkain, at di nagtagal, maraming putahe ang inilapag sa kanilang mesa. Napansin ni Jeshan na hindi naman niya inorder ang lahat ng pagkain iyon. Ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na hindi niya kailangang magbayad at dapat niyang tangkilikin ang pagkain. Dahil matagal na silang walang customer, labis siyang nagpapasalamat. Habang kumakain, alam na ni Jeshan ang sitwasyon sa bayan, nasa ilalim ito ng kontrol ng Merchant Association, at tila lahat ay labis na nahihirapan. Biglang may upo ang itinapon sa sahig at nabasag. Pumasok ang isang lalaking galit, nagtatanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa may-ari ng tindahan na magserbisyo sa mga customer, at kung sino ang nang-ahas na umatake sa mga bantay sa pinto. Maingat na lumapit ang may-ari upang magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit pinutol siya ng lalaki sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa kanyang lulod. Patuloy namang kumakain si Jeshan at walang pakialam na nagkomento, may naririnig akong asong ulol na tumatahol malapit. Mahinang lumapit ang may-ari at bumulong kay Jeshan, nagbabala na mag-ingat. Ang lalaking pumasok ay isang first-class na martial artist na kilala bilang Plum Blossom, at siya ay lubhang mapanganib. Habang kinukuha ang isang plato, pinagtawanan ng mato ng komento tungkol sa asong ulol, pagkatapos ay hinagis ang plato kay Jeshan, sinasabing ang tunay na baliw dito ay ang matandang lalaki. Inihagis niya ito ng may lakas, ngunit huminto ito sa ere, dahilan upang malito si Plum Blossom. Maging si Jeshan ay sandaling nagulat, ngunit mabilis niyang naunawaan na ito ay gawa ng telekinesis ni Sil. Habang patuloy na kumakain, nagkomento si Sil na sayang naman kung mababasag ang plato, sabay kindat ng matanda na may mapanuksong ngiti. Tumingin muli kay Plum Blossom, tumayo ang matanda, naglinis ng lalamunan, at tinitigan ang lalaki, dahilan upang ito ay mabigla at magsimulang magduda kung sino talaga ang kaharap niya. Isa ba itong kasapi ng Fallen Demon Cult? Bigla siyang lumuhad sa harapan ng matanda, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Tinanong siya ng matanda kung alam na ba niya ang kanyang pagkakamali, ngunit sinabihan din siyang matuto ng respeto sa nakatatanda. Ipinatong ni Jeshan ang kanyang mga daliri sa baba ng lalaki, nalitong-lito pa rin, at biglang pinagsasampal ito ng paulit-ulit. Napasigaw ang lalaki, nagmamakaawang palayain siya, nangakong iiwan na ang Miriam habang buhay kung makakaligtas lang. Madiing sumagot ang matanda, sinasabing kung sakali mang makita niyang muli ang pagmumukha ng binata, ito mismo ang magmamakaawang patayin siya. Duguan at wala ng dignidad, nakahandusay ang martial artist, isang first class na mandirigma, ganap na napahiya at tinalo. Sa hindi malamang dahilan, napaisip si Gianshin tungkol sa mga mountain bandits at kung kumusta na kaya ang mga ito. Samantala, mula sa ibang bahagi ng lungsod, muling maririnig ang mga sigaw ng isang taong nagmamakaawa. Isang babae ang kinaladkad ng sabunot habang nagtitipon ang mga tao sa paligid. Hindi niya mabayaran ang kanyang utang, at may nagmungkahi na pigilan ang dalawang naniningil,
ngunit hindi magandang ideya na kalabanin ang Celestial Dragon Merchant Association. Biglang may lumapit sa dalawang lalaking may hawak sa babae, sumisigaw na palayain ang kanyang anak. Hawak niya ang isang buto bilang sandata, ngunit mabilis siyang hinampas sa mukha ng isang kalbo gamit lamang ang kaluban ng kanyang espada. Tinawag siyang matandang hibang at sinabing lalo lamang niyang pinabilis ang kanyang kamatayan. Dagdag pa ng isa, matanda na rin naman siya kaya wala nang mawawala sa kanya. Tahimik na nagmamasid ang mga tao sa paligid, nandidiri sa kanilang nasasaksihan. Tinanong ng ilan kung bakit wala man lang may lakas ng loob na tapusin ang mga walang hiyang iyon. May isang sumagot na ang pagsalungat sa Merchant Association ay magdadala lamang ng mas malaking gulo. Ngunit sa sandaling iyon, napansin nilang may mga paparating. Isang boses ang biglang sumigaw, tinatawag ang isa sa mga tauhan ng Merchant Association na isang basura. Galit na lumingon ang lalaki, naghahanap kung sino ang matapang na nagsabi niyon. Tumambad sa kanila si Yanhi, kasama sina Sangguo at ang kalbong bandido na nagbabalat kayong isang wudang sect. Nagulat ang tauhan ng Merchant Association at sandaling natigilan, ano ang ginagawa ng isang miyembro ng wudang sect doon. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong mag-isip ng matagal, dahil agad siyang inutusan ni Hian na palayain ang babae. Sinubukang ipagtanggol ng lalaki ang kanyang sarili, sinasabing siya ay simpleng nangongolekta lamang ng utang at inutusan silang umalis. Ngunit habang patuloy niyang hinihila ang babae sa buhok, tinanong siya ni Hin kung hindi ba niya namamali na dinudukot na niya ito. May halong pang-aasar sa ekspresyon ng lalaki nang tanungin niya kung talagang iniisip nilang matatakot sila sa wudang sect. Balak pa sana niyang ipagmalaki na mayroon din silang kakamping kayang lumaban, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, isang mabilis na galaw lamang ng espada ang kinailangan, at naputol na ang kanyang kamay. Napabitaw siya sa babae na unti-unting bumagsak sa lupa. Ilang sandali bago niya napagtanto ang nangyari, hawak niya ang kanyang naputol na kamay, gulat na gulat. Sa sobrang pagkabigla, nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Naglabas naman ng espada ang kalbo at galit na nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Dahan-daang lumapit si Hin at matigas na sinabi na binalaan na niya silang pakawalan ang babae, at kung hindi nila gagawin, may puputulan siyang kamay. Bago pa magpatuloy ang gulo, may isang kamay na pumihil kay Hin. Ito ay si Pungho, na may matigas na ekspresyon sa mukha. Sinabi niyang sapat na iyon, at nagbabala na kung hindi agad aalis ang dalawa, ang susunod na mawawala sa kanila ay hindi kamay kundi ang kanilang mga ulo. Takot na takot, nagtatakbo ang mga debt collectors palayo, habang ang mga tao sa paligid ay nagpaulan ng mura at pang-iinsulto sa kanila. Tumayo ang babae sa tabi ng kanyang ama, nanginginig pa rin ngunit ligtas na. Samantala, tinanong ng isang pulang buhok na lalaki si Yanhi kung saan sila susunod na pupunta. Sinabi niya na may isa pang lugar kung saan niloloko ng mga bastos na iyon ang mga karaniwang mamamayan. Nagbago ang eksena sa isang pantalan na may mga nakadaong na bangkang pangisda. Dito, naniningil ang Celestial Dragon Merchant Association ng labis-labis na bayad sa bawat dumarating na bangka. Ayon sa kanila, ang bayad ay para sa loading at unloading ng mga kalakal, pero sa totoo lang, wala silang ginagawa. Sa halip, napupunta lang ang pera sa mga suhol, kaya hindi man lang sila hinahawakan ng mga opisyal. Dahil dito, naging pugad ng mga tiwali ang pantalan. Ngunit sa pagkakataong ito, sinimulan nilang pagbagsakan ng mga tauhan ng asosasyon. Ang mga boatman ay labis ang pasasalamat matapos makita ang mga mapang abusong tauhan na binibigyan ng matinding leksyon. Sabi ng isa, ngayon lang matututo ang mga demonyong yan. Ngunit bago pa siya matapos, sinampal siya ng isang kasama at sinabihang mag-ingat sa kanyang sinasabi, may paparating. Sa hindi kalayuan, dumating ang mga tauhan ng Mount HCT, isa sa 9 great sects, mga pangunahing haligi ng Martial Alliance. Ipinahayag nila na ang pantalan ay sakop din ng kanilang jurisdiction, pati na ng Celestial Dragon Merchant Association. Isa sa kanila ang sumimangot at galit na nagtanong kung ano ang ginagawa ni Hin doon, sabay tukoy sa kanila bilang mga tauhan ng wudang sect. Tumalikod si Pungho upang humarap sa kanila, at biglang lumipat ang eksena sa isang flashback. Sa nakaraan, ipinaliwanag ni Hin kung paano sila dapat kumilos habang nagpapanggap bilang mga cultists ng wudang sect. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang hindi man lang ito sinunod ng grupo,
dahil agad silang bumalik sa kanilang dating asal bilang mga ganid at mararahas na mandirigma. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan biglang nagseryoso ang pulang buhok na lalaki at malakas na inakusahan ang mga mandirigma ng Mount HCT bilang mga kasabwat at magnanakaw. Ilang araw bago nito, sa hideout ng mga bandido, ipinaliwanag ni Pung Ho kung sino ang mga martial artists ng Merchant Association. Ang kanilang manager, si Yang Chung, ay mas malakas pa kaysa sa isang mid-level martial arts master. At nasa ilalim niya ang 4 na first-class na martial artists na tinatawag na The Gentleman. Nang marinig ito, napangisi si Jess Shan, hindi makapaniwalang may kapal ng mukha ang mga patapo na iyon para tawaging gentleman ang kanilang sarili. Ngunit may idinagdag pa si Pung Ho, higit pa sa 4 na gentleman, ang tunay na pinuno ng mga ito ay walang iba kundi isang secondary disciple ng Mount Sect. Ipinaliwanag ni Hin na ang pagpapatakbo ng isang sekta ay nangangailangan ng napakaraming pera, kaya hindi nakatakataka kung tinatanggap nila ang mga basura bilang disipulo hanggat may pambayad ang mga ito. Galit na galit si Pung Ho, hinampas ang mesa, at inis na ipinahayag ang kanyang pagkasuklam sa katiwalian ng mga taong walang sawang nangangaral tungkol sa hustisya at moralidad. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lang ang matanda at sinabing mas maganda pa nga ito. Litong-lito si Pung Ho at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ng matanda na dahil may mga pangunahing tauhan ng Mirim Alliance na kasangkot, ito ang perpektong pagkakataon upang gumanti. Narinig pa lang ang pangalang Mirim Alliance, sumama na ang pakiramdam ni Jess Shan, wala nang dahilan para magpatumpik-tampak pa. Wala siyang pakialam kung sino ang namamahala, sekta man, asosasyon, o mismong Mirim Alliance, lalabanan nila ang mga ito ng buong puwersa. Kinakabahang itinuro ni Hin ang sarili, nagtanong kung kasali rin siya sa labanan. Hindi sumagot ng direkta si Jess Shan, sa halip, sinabi niyang oras na upang magsimulang magsulat ng isang liham. Balik sa pantalan, may biglang sumigaw, nag-utos na tumigil ang lahat. Muling iginiit ng mandirigma mula sa Mount Sect na ang jurisdiction ng lugar ay pinaghahatian ng kanilang sekta at ng Merchant Association. Galit niyang tinanong kung ano ang ginagawa ng mga disipulo ng Wang Sect sa kanilang teritoryo. Ngunit kalmado lamang na sumagot ang mga bandido na nagbabalat kayong udang tawists. Sinabi nilang naroon sila upang galpihin ang mga patapon. Mapang-asar nilang tinanong kung ang Mount Sect ba ay kasabwat ng mga mang-aabuso, sabay sarkastikong pagtawag sa kanila ng Grandos. Idiniin isang guo na kaiya-hiya ang ginagawa ng Mount Sect, at sinabing ang ganitong klaseng asal ang nagpapababa ng tingin sa mga dawast saan man. Tumanggo lamang ang kalbo bilang pagsang-ayon. Nap-icon ang mga tauhan ng Mount Sect. Isa sa kanila ang nagtanong kung handa ba silang harapin ang mga kahihinatnan ng tahasang paghamon sa kanila. Sa halip na sagutin ito, tumalikod ang pulang buhok na lalaki at malakas na sumigaw sa mga tao sa paligid. May mali ba sa sinabi ko? May ilan sa mga tao ang tahimik na sumang-ayon, ngunit may mga nagbulungan, nag-aalala na baka magkaroon ng gulo kung lalabanan nila ang Merchant Association. At saka isang boses mula sa gitna ng karamihan ang biglang sumigaw, tama siya. Ang nagsalita ay si Jess Shan, nakasuot ng isang sombrerong gawa sa dayami bilang pagbabalat kayo. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita, tinawag ang mga tauhan ng Mount Sect na hindi kaiba sa mga uwak na nagpapakasasa sa mga bangkay. Sa isang iglap, nagsimulang magingay ang mga tao. Lumakas ang kanilang loob, at biglang naging mas agresibo sa pagsang-ayon kay Jess Shan. Ang tensyon sa paligid ay lumubo, at ang mga tauhan ng Mount Sect ay tila nag-aalinlangan na. Isa sa mga disipulo ng Mount Sect ang unti-unting hinawakan ang kanyang espada, ngunit napansin ito ni Hin. Mabilis siyang sumugod at sumigaw, sinasabing nakita niyang naghahanda itong lumaban. Sa isang mabilis na galaw, hinampas niya ang palso ng lalaki gamit ang kanyang scabbard, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Sinubukan pa ng disipulo na magpaliwanag, sinasabing hindi sinasadya ang kanyang kilos, ngunit hindi siya pinakinggan ni Hin. Sa halip, sumigaw ito, sinasabing sila mismo ang nagpasimula ng gulo. Samantala, malakas na sinipan ni Pung Ho ang isa pang disipulo at nagtanong ng may pang-uuyam, anong karapatan ng mga kagaya ninyong basura para hamunin kami? Ang kalburing lalaki ay sumugod sa labanan. Mukhang hindi matitibay ang mga taga Mount Waste, dahil agad silang naging desperado at natakot sa ilalim ng pag-atake.
Nagulat ang mga manunood at nagbulungan tungkol sa sobrang marahas na aksyon ng mga sekta, habang ang iba naman ay nagsabing inaasahan nilang mas may dignidad ang mga ito. Sumigaw ang matandang lalaki na hindi na mahalaga iyon, ang mahalaga ay ang pagbagsak ng masasamang tao. Unti-unting sumang-ayon ang mga tao, bagaman may pag-aalinlangan. Nakahandusay ang mga taga Mount Waste sa lupa, mistulang itinapong basura. May isang nagtanong kung nagbalik na sa katinuan ang mga ito. Sumagot ang pulang buhok na lalaki na sa tingin niya ay malamang oo. Dagdag pa niya, kung muli silang paprotektahan ng sekta, pareho rin ang mangyayari sa kanila. Habang papalayo sila, may isang nagbanggit na nagugutom siya at nagmungkahing humanap ng masarap na pagkain, iniwan ang mga tauhan ng Mount Hua. Samantala, ang mga unang lalaki na binugbog ng mga bandido ay nagkamalay at lumapit sa isa pang walang malay, tinatanong kung ayos lamang ang batang Panginoon. Ngunit nang lapitan nila ito upang tulungan, tumayo na ito, bumabalot sa kanya ang isang madilim na aura. Galit siyang nagdeklara na babawiin niya ang kanilang buhay bilang ganti sa kahihiyan na kanyang dinanas sa araw na iyon. Damang-dama ang kanyang matinding puot laban sa Wudang sect. Hapon pa noon, at sa isa pang gusali sa bayan kung saan nananatili ang mga bandido, nagkomento si Sanggo na mas gamaan ang pakiramdam niya nang hindi nasuot ang nakakapanluming mga balabal. Sinabi naman ni Jeshan na kung tapos na silang magpalit ng kasuotan, oras na para kumilos, na agad naman nilang sinang-ayunan. Habang nakaupo sa isang mesa at umiinom ng tsaa, tinanong ni Hin kung kailan kikilos ang mga walang hiya. Sagot niya, hindi na magtatagal dahil tiyak na nag-aalab na ang mga ito sa paghihiganti. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing ang karamihan sa kanila, nakita nilang may paparating na ilang pwesto mula sa HCT patungo sa gusaling tinutuluyan nila. Gising pa sina Jeshan at Hian-Hee, at napansin ng matandang lalaki kung gaano kabilas tumugon ang mga ito. Sinabi ng dalaga na malamang ay galit na galit sila. Samantala, tinanong ng isa sa mga disipulong binugbog kanina ang may-ari ng bahay panuluyan kung sigurado siyang naroon nga ang kanilang mga target. Sumagot ang may-ari na hindi siya magsisinungaling. Sumigaw ang disipulo at inutusan ang kanyang mga kasama na pumasok at hanapin ang kanilang pakay, sabay deklarang bubugbugin niya ang mga ito hanggang mamatay. Gayunpaman, ayaw niyang kumilos nang hindi muna nagpapalam sa kanyang Panginoon. Hinawakan ng batang Panginoon sa leeg ang disipulo at tinanong kung biro lamang ba ang kanyang sinabi. Matapos nito, idineklara niyang siya na mismo ang mananagot sa anumang mangyayari doon. Mula sa malayo, napansin ni Jeshan na ang mga batang ito mula sa Orthodox sect ay madaling magalit at walang pasensya. Ngayon ang tamang panahon upang mag-ingat. Yumuko si Hin-Hee sa matanda bilang pagsang-ayon sa kanya.